ito ang inyong kapitbahay host, Sarah, at muli ako na naman ang inyong makakasama sa pagtalakay at pagsagot sa mga issues sa linggong ito. And syempre, samahan rin ninyo ako sa aking pagbisita sa isa sa mga historical places sa Central Luzon. Hiling nyo bang mamili ng mga produktong branded pero mura? Fashionista ba kayo at gustong-gustong namimili ng mga damit, sapatos, and accessories, ngunit tight naman ang inyong budget? Well, saan pa ba pupunta ang Pinoy kundi sa ukay? Pero alam nyo ba na ipinagbabawal ng batas na mag-import at magbenta ng mga second-hand items? Kailangan bang itigil na lang ang pagbibenta ng mga ukay-ukay products? Gusto ba yan ng mga Pinoy entrepreneurs and consumers natin? Kayo mga kapitbahay, ano ang say ninyo? Naging patok na sa ating mga Pilipino ang pamimili sa ukay-ukay. Dito ay makakabili tayo ng mga damit sa abot-kayang halaga. Tinawag itong ukay-ukay dahil kailangan mong halukay na ang mga damit hanggang sa makapili ka ng nais mong bilhin. Bagamat second-hand items ang mga binibenta rito, kung magaling kang mamili ay may mga mabibili ka pa ring mukhang bago. Gayunpaman sa ating batas, ipinagbabawal ang pag-aangkat at pagbibenta ng mga murang second-hand products. Mas makakabuti ba na gawing legal na lang ang pagbibenta ng mga ukay-ukay items? So, ang ukay-ukay, popular siya sa mga Pilipino kasi ang tingin ng mga Pilipino sa ukay-ukay ay yung sagot sa kanilang fashion needs. Dahil sa sobrang baba ng presyos ng mga ukay-ukay goods or ang tawag natin sa English dyan ay yung the second-hand retail trade. Sa sobrang baba ngayon ng presyo ng mga ukay-ukay goods na to, yung mga pasyonistang Pinoy, na-exercise nila yung kanilang creativity na hindi nila kailangan gumastos ng mahal. So, isa yon. Meron din tayong masasabi na yung mga Pilipino naman, mga Pinoy na hindi naman talaga fashionista, pero doon sa mga ukay-ukay market, may nabibili silang produkto na nagagamit nila sa kanilang pamasok sa trabaho, pamasok sa eskwelahan. Yung iba sa mga one-time events, mga gatherings, nakakabili sila ng mga gamit na sumasakto o pumapasok doon sa maliit nilang budget. Ang Pilipinas kasi, masasabi natin na yung ating level income sa atin, mababa pa rin. Kaunti lang sa mga Pilipino yung may mataas na level ng income. So kung titingnan natin yung market ng ukay-ukay, normally, ang tina-target niyan yung mga lower middle income earners at yung, lower income population, saka yung mga poor population. So, yun talagang target market niya. Sa mga negosyo naman, hindi sila nagbabayad ng tax. Dahil hindi sila nagbabayad ng tax, hindi rin nila kailangan ng malaking space. Hindi rin nila kailangan ng napakagandang air-conditioned na location. Hindi rin nila kailangan magbayad ng mahal na labor. So dahil doon, ang konti nung kanilang expenses, pero na-offer nila, kumikita sila kasi marami silang nabebenta. Okay? Hindi siya pwedeng i-tax ng government kasi hindi siya legal. Hindi. Wala naman kasi ako nakikitang masama dun sa ginagawa nila. Saka nakakatulong din sila sa mga less fortunate people na makabili ng mga damit. Ay, hindi naman po. Kasi reasonable naman po siya eh. Kung sa ukay-ukay naman. And then, hindi naman siya masama kung magkakaroon ng ukay-ukay business. Tsaka hindi naman nakikinabang naman din yung ibang tao. Unang naging popular ang ukay-ukay sa Baguio, sa Benguet Province. Tapos, nung mga turista ngayon nagpupunta sa Baguio, hindi lang yung mga magandang scenery ng Baguio ang pinupuntahan din nila yung mga ukay-ukay location. Kung saan marami nagbebenta ng ukay-ukay. At kadalasan, yung mga ukay-ukay na to ay padala through a balikbayan box. So, mula sa Baguio, naging popular siya.
alam naman natin ng Baguio, puntahan ng iba't ibang Pilipino coming from different places sa Luzon, Visayas at Mindanao. Capital ano natin yan tourist capital natin ng Baguio, summer capital. Ngayon, na-spread siya ngayon sa Pilipinas. May mga entrepreneurs na nag-open ngayon ng ukay-ukay sa Manila. So from Manila ngayon, napunta ngayon sila sa mga provinces. Hindi. Wala lang. Hindi, ba't titigil? Paano yung mga mahihirap? Hindi nila kayang bumili ng yung mas mahal na damit. So, hindi. Makakapagbigay pa ng trabaho yan sa iba. Di po. Kasi po, syempre po, paano po yung mga taong walang pambili, yung pong wala po talagang wala. Kasi po kung wala po sila, hindi naman po sila pwedeng bumili sa, kunwari po sa SM, hindi naman po sila pwedeng bumili kasi po mahal po doon. Kaya pwede rin po sila sa ukay-ukay o kaya sa Tiangge bumili para may suit po. Unang pwede nating makita bakit siya pinagbabawal ay yung konsepto ng kawawa yung mga local producers natin. Kawawa yung local producers, yung mga businessmen, at kawawa din yung mga nagtatrabaho sa legal na negosyo ng textile made at garments. Okay. Siyempre nga naman, kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino, may mababa ka lang na income level, tapos, ikukumpara mo ngayon yung isang gawang damit na gawa sa ibang bansa at damit na gawa dito sa Pilipinas, lalo na sa ating society na mataas ang ating pagpapahalaga sa mga imported goods, ang tendency ngayon, mas pipiliin nila yung imported goods kaysa dun sa gawang Pilipino. Hindi natin kaya ibaba ang presyo ng Philippine made kasi nga yung low productivity. Di po. Kasi yung mga wala pong pambili na damit, doon lang sila nakakabili sa mura. Kaya dapat hindi itigil. Opo. Siyempre po, naapektuhan po yung mga yung sa mall. Yan. It should never be legalized, but rather, our policymakers, yung ating mga local government units, yung ating mga congressmen, senator, our politicians, yung mga public figures natin, gumawa sila ng mga programa para ma-improve yung ating technology sa textile at sa garments. Kumbaga, i-modernize natin. I-modernize natin to the point na pwedeng i-improve ang efficiency, i-improve ang productivity para bago ang produkto, mura pa. Hindi po. Kasi po para naman mabigyan ng opportunity yung mga mahirap na bumili ng ganun na product. Para sa akin, hindi naman. Kasi hindi naman lahat ng tao mayayaman eh. Hindi nila afford yung mga nasa mall. Ganun. Kaya parang okay lang sa akin. Wala naman yatang batas na pinagbabawal yung ukay-ukay, di ba? Meron ba? Alam ko lang dun sa mga pinapirate na CD, ganun. Pero sa damit, okay lang naman para sa akin. Kasi hindi naman tayo lahat mayaman eh. Iba-iba yung klase ng pamumuhay. Sobrang apektado tayo na wala na halos yung nagpo-produce ng sariling atin. Kung titingnan natin, marami sa mga Pilipino, nag-i-import lang sila ng mga new goods sa gawang Bangkok, gawang China, gawang Korea, wherein meron tayo sa atin eh. Okay? May magagaling tayong tao. Hindi naman natin masasabing kulang tayo sa kakayanan. Meron sa atin. Pero instead na mag-invest sila, bumibili na lang sila ng mga bagong produkto. Tapos pinapalitan na lang nila ng tag. Okay? Tapos ang nangyayari pa, parang ang pangit tignan na yung society natin, umaasa tayo sa second hand. Diba? Hindi siya magandang tingnan. Kahit sabihin natin na, branded to. Galing to ibang bansa. It is high in durability. Okay? Pero, naka-Chanel ka nga, naka-Zara ka ng brand, pero may gumamit ng iba. Hindi siya magandang tignan. Hindi siya magandang isalin na konsepto sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Para sa akin, hindi naman po. Kasi wala
wala naman mangyayari sa'yo kung bibili ka noon, mag-a-avail ka noon. Kasi pag minsan kami din nag-a-avail din sa ukay-ukay. Oo. Kasi yung mga ukay-ukay or yung mga damit na inaano dito, tinadala, hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung sino yung nagsuot na nun. So, may possibility na merong sakit. So, kagaya ng HIV or AIDS, hindi mo alam. So, Ako, para sa akin, oo, kailangan itigil. Kasi yung iba, ginagawa na nilang dahilan. Tsaka, yung iba, hindi naman register sa sa mga talagang legal na Kaya parang nakakadagdag sila sa yun, sa gastos. Hindi naman talaga nagbabayad ng buwis ng maayos. Yung ibang mga nagtitinda ng gano'n. Mahigit sa 100 kilometro. Ganito kahaba ang kailangang lakarin ng 60,000 at 500 Pilipino at Amerikanong sundalong kasama sa Death March. Dumaan ang ruta ng Death March sa ilang bayan ng Bataan, Lubao at San Fernando sa Pampanga at nagtapos sa Capas, Tarlac. Sa Camp O'Donnell sa Capas, ikinulong ang mga natitirang buhay na prisoners of war. Concentration camp noon kung saan namalagi ang mga nabuhay na Filipino and American prisoners of war ay ang Capas National Shrine ngayon. Iprinoklama ito ng dating Pangulong Corazon Aquino noong December 7, 1991 at ngayon nagsisilbing alaala ng kabayanihan na inalay ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo noong World War II. Naging Capas National Shrine ito kasi noong panahon ni President Corazon C. Aquino, so dahil nung termination ng World War II noong 1945 and yung pag-award ng Amerikano ng independence sa mga Filipino noong 1946, so ang CPWC ay ibinalik as Clark Air Military Reservation. So, noong 1991 naman, dahil gustong gawin ni President Aquino na maging historical place ito, so nagkaroon ng proclamation order na ito is mag-reserve ng part of the 200-kilometer na reservation as historical place. Ito po yung Capas Shrine. Engineer, ano po itong mga nakikita nating pictures? Ito po yung mga old pictures during the death march. Ito po makikita nyo. And then, some pictures here, makikita nyo rin kung yung
may develop na yung shrine. Nung dinidevelop siya, nung maliliit pa yung mga puno dito, wala pang mga buildings. So, nandun yung mga pictures sa bandang kaliwa. Okay. So ito pong mga pictures na ito po yung old city, no? Oo. And then yung mga parang pangyayari noong World War II. Kagaya po nito, nung 1942, February, hindi pa hindi pa natatalo dito yung mga USAF forces. So, ayan yung mga Americans. So, dito, makikita nyo, during the march, meron ng mga namatay na mga prisoner of wars. Yes. Ito ay saan place to? Bandang Pampanga. Pampanga. Okay. So ito po, ayan yung mga the war most affected ay yung mga civilian, syempre. Yung mga taong naging apektado po ng World War II. No? And then ito po yung, ito. Interesting po ito. Ito ang from Mariveles. Kilometer 0 is from Mariveles, Bataan. Ito po, dito nag-umpisa yung Death March. Death March sa Mariveles. Ang mga larawan na ito ay naka-exhibit sa Guillermo Francisco Hall. Building na to before is tinawag na General Guillermo Francisco Building. Siya yung pinakamataas na posisyon na Pilipino na nahuli, na na-capture sa nung nag-surrender yung mga USAF nung doon sa Bataan. Siya yon si General Guillermo Francisco. Makikita mo wala pa puno. Ito nung ginagawa yung tower. Dito, may nakapagtanim na. Ayan. Maliliit pa sila. So ito yung mga puno. Ano po ba yung nire-represent ng mga tanim na puno na ito? So, nagkaroon ng reforestation project. Siyempre, actually, ang target is to plant 31,000 trees in memory of those POWs na namatay dito sa loob ng shrine. So, 25,000 na Pilipino and 6,000 na Americans na namatay dito. Sa ngayon, ang mga puno natin dito is may mga 26,000 to 27,000 na. So, ongoing kami. Kung makikita nyo sa likod, meron kaming propagation ng seedlings. Para yung mga mortality at yung future na mga tree planting, may susupply namin. So may mga future plans pa ng Actually, hindi lang kami. Pati yung iba, mga Department of Environment and Natural Resources, yung DNR, nagkakaroon din sila ng tree planting dito, dun sa mga bakanting areas. So ito para makita rin ng mga tao yung awareness no sa ating environment. Mamaya, titignan natin yung forest. Saksi sa masaklap na karanasan ang isang uri ng sasakyan kung saan isinilid, isiniksik at pinagkasya ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Akala ng marami ay makakalaya na sila sa hirap ng ilang kilometrong paglalakbay. Ngunit pagdating sa himpilan ng Daang Bakal sa San Fernando, hindi akalain ng mga prisoners of war na magpapatuloy pa ang kanilang paghihirap. Makikita niyo po dito sa tabi ko ang remnants ng boxcar. Ano pong tawag dito? Bagon. Tagalog po niya, bagon. So dito po, pinasok yung mga Filipino and American soldiers po natin. Pinagkasya po sila dyan, no? So, sir, explain naman po itong bagon natin. Ito po, ang significance po ng bagon na yan nung panahon ng World War II. Kasi, from San Fernando, Pampanga to Capas is nakasakay sila dyan. So, dito, may ilalaman dyan. Kung makikita natin dun sa marker is 50 to 60. So, ang pinagkasya ng mga hapon nun is nasa 100 to 150. So, dito pa lang sa loob ng bagon, marami na rin namatay dahil sa suffocation. Ginawa silang dyan, pinagsiksik sila dyan sa loob. So, titingnan niyo po mga kapitbahay, yung pong hirap na dinanas ng ating mga Pilipinong sundalo at ang mga Amerikanong sundalo po natin. Dito pa lang sa bagon na ito, mafe-feel nyo na yung parang may mabigat na
Paghihirap. paghihirap ng mga sundalo po natin. Biro niyo, 150 Oo. soldiers po ang pinagsisiksik dyan at pinagkasya para lang po maranasan nila yung suffering, no, sir? Tsaka mapabilis nila yung pagta-transfer, makapagkasya nila dun sa mga available na bagon na gagamitin mga po. Isang concerned citizen na nung maliit pa daw siya, na ganito yung na-witness niya. Si Mr. Daniel Dizon. Binigay niya dito para ma-impart niya daw dito yung nung April 9. Ito, anong nakikita natin, sir? Pag mga pagkain ba to? Oo, pagkain na hinahagis ng mga civilians dun sa mga prisoner of wars na nakasakay sa bagon. Ito yung boxcar. Boxcar. Oo, mamaya papakita ko sa iyo yung natitirang boxcar. Yung mga Nandun siya, yung natitira pang boxcar na nag-iisa na na-preserve. So, ayan o, talagang makikita niyo mga kapitbahay, yung mga tao. Ito ang nagpadala ho nito ay si Mr. Daniel Dizon. Actually, taga-Angeles siya. Taga-Angeles po. O Kapampangan pala siya. Oo. Eyewitness po nitong mga soldiers po natin na nasa bagon. So, yan, meron silang... Being an ito yung artist, in-sketch niya. Oo, yung nakita niya during the tribulation, ayan, yung nakita niya yung mga tao, binibigyan ng pagkain yung mga soldiers po natin. Alay rin sa mga Pilipinong lumaban at namatay noong World War II ang Wall of Heroes. Ngunit bago ka makarating rito ay daraanan mo muna ang napakahabang walkway, ang Esplanade. At ayan po mga kapitbahay, makikita nyo po sa harapan ang Esplanade po. Ito po yung way papunta po dito sa obelisk, and then makikita nyo rin po dito sa likod ko yung dalawang wall. Ang tawag po dyan Wall of Heroes. Dun sa naka-engrave po dyan lahat ng mga Filipino soldiers na nag-join, sumali po sa Death March. So halika mga kapitbahay, tignan po natin. Siyempre kasama pa rin po natin si Engineer Darwin Campo. So ayan. Makikita mo dyan naka-alphabetical order yung soldiers. That is a 400 by 200 meter walkway going through the obelisk. So ayan, makikita po natin mga kapitbahay ang Wall of Heroes. Naka-engrave po dyan lahat ng mga Filipino soldiers na kasama po sa Death March. So, Sir Campo, sige Ayan po, alphabetical order po yan. Makikita nyo, baka meron kayong kaapelido dyan na kasali dun sa Death March. Then may naka-engrave din pong poem. Sinulat po ito ni Mr. Juan Raso, a veteran po ng World War II. So siguro mga kapitbahay, dito makikita nyo rin, no, mararamdaman nyo rin kung ano ho talaga yung naranasan ng ating mga veteranong sundalo noong World War II. Okay. So ayan ho, makikita nyo ho, naka-engrave po lahat. In alphabetical order, ang mga soldiers po natin. Tingnan ko ho, no, kung meron ho ang kaapelido, Pineda. Parang nandun pa yun eh. Nandun pa banda, sir. Tingnan muna natin, yung Castro muna, kung meron. Baka, ko rin ho yun, baka ninuno. Diba? May lahing bayani. Kayo sir, meron kayo? Castro. Ay, CIA. Dito pala. Napakarami mo palang Ayan pala, ang dami ko palang. Ayan mga kapitbahay, makikita niyo, ang daming Castro dyan, no? Ang dami ko palang kalahi. Kapansin-pansin rin ang napakataas na tore sa gitna ng Wall of Heroes, ang obelisk na sumusukat ng 76 meters. Naitayo ito noong April 2003.
Ito po yung main feature ng shrine. Ito po ay 76 meter, 200 feet tower. No, three-cornered siya, which represents Japanese and Filipino and American people. So, makikita nyo po pointed. So, nagre-represent po siya ng kapayapaan. Noong 1996, so naging vision ng Philippine government and the Department of National Defense para i-redevelop ang shrine. So, doon na nabuo yung na proclamation order para magkaroon na ng tower and then yung Wall of Heroes and then yan, makikita nyo nagkaroon din ng esplanade. So, kung dadaan ka dyan, from that marker point na flag, dadaan ka dyan, para kang, di ba, mararanasan mo yung, mafe-feel mo yung pagiging nationalistic and yung pagiging patriotic mo, mafe-feel mo na isa kang tunay na Pilipino, na isa kang bayani, Isa sa mga markers dito sa Capas National Shrine ang DBCI marker o ang Defenders of Bataan and Corregidor marker. Ang monumentong ito ay itinayo ng mga survivors ng Bataan Corregidor Defenders at ginawa upang bigyang parangal ang mga sundalong Pilipino at Amerikanong binihag at namatay noong panahon ng giyera. Dito po makikita nyo kung kailan na-develop ito at makikita rin natin dito yung mga per group ng mga POWs sa likod. Makikita nyo yung POW Group 1, POW Group 2, kung sino yung namumuno sa kanila. So dito, makikita nyo. Naka-engrave naman dito. sa kabila. May nakikita kasi akong cross doon, sir. So, ayan. Actually yan, na lang yan, no? Replica na lang yan. Yung original yan is nasa United States na. So, bali, yung pinaka niyan, ginawa ng mga, yung original niyan, ginawa ng mga POWs dito. In honor, dun sa mga comrades nilang namamatay during the incarceration period dito sa shrine. Dun sa history, halos 50 to 400 na POWs ang namamatay araw-araw nung nandito sila. Nakaukit rin sa Battling Bastards of Bataan marker ang mga Amerikanong sundalong kasama sa gera. Hindi lang historical awareness ang layunin ng pagkakatatag ng shrine. Layon din nito na mapukaw ang kamalayan ng mga tao sa ating kapaligiran. Parte rin ng shrine ang Hanging Bridge o ang Bridge of Remembrance na dinevelop ng Defenders of Bataan and Corregidor Foundation. makikita nyo po dito sa likod ko, yung hanging bridge po, kung saan yung mga sundalo, kumukuha po sila ng dun sa river. Dun sa, Ordinary river. Dun sa river po. So, ayan. Puntahan po natin. Nung nakakulong sila kasi dito, wala silang source of water. Yan. Yan lang sila kumukuha sa... Safe pa rin po ba ito? Oo. Pwede po natin siyang... So, ito pong hanging bridge na to, sila po yung gumawa. Bali, nandito na po talaga. through the efforts of ginawa lang ito bago na. Through the efforts of DBCI, yung nga sinasabi mo kanina, si Colonel Rafael Estrada ang namuno para i-fund itong bridge. So, siya po yung nag-develop. So, ginawa ito to memorialize yung Odonel River. So, ayan yun. Siguro makukuhanan mo dito. Ayun. Sa kabilang side, may mga nakatanim ding mga flowers para pag pumapasyal dito yung mga natin, mga estudyante, mga kabataan, doon pwede silang mag-pictures. Dito po tayo sa end na ng hanging bridge. So, ano po ba yung pinaka-significance po nitong part ng shrine na ito? Bali, yun nga, tinayo itong hanging bridge to memorialize yung importance ng Odonel River during incarceration period. So, wala silang source of water. So, dito na lang sila kumukuha ng tubig para pangluto nila, inumin,
Tapos pampaligo. nasabi kayo kanina, no? Dahil malayo siya dun sa parang pinaka-place camp or ano. May mga tumatakas na mga sundalo. Oo, yung mga paus natin noon. So, nagkakaroon din sila ng pagkakataon para maeskapuhan nila yung kanilang mga bantay na mga Hapon doon dito sa river na to. Ang flower garden ay maganda ring site na maaaring pasyalan sa Capas National Shrine. Ang garden ay inihahandog rin sa mga prisoners of war na namatay sa lugar na ito. At yan mga kapitbahay, ating nasilip ang istorya ng Capas National Shrine. At dito po ay nalaman natin ang kahalagahan ng lugar na ito at maging ng ating magigiting ng mga sundalo ng World War II. At dyan po nagtatapos ang ating istorya. Naway may napulot kayong mga mahalagang impormasyon sa ating kasaysayan. At ito po ang Capas National Shrine Istorya. Nagbabalik ang Boses ng Bayan with me, Sarah. Ito mga kapitbahay, interesting ang next topic natin. Mahigpit ang labanan ng dalawang ito. Sari-sari store versus supermarket. Alin nga bang pamilihan ang patok kay Juan? Kanino kayo kampe mga kapitbahay? Kay sari-sari o kay supermarket? Tanungin nga natin ang ating mga kapitbahay kung saan nila mas nice mamili. Karamihan sa ating mga Pinoy ay mahilig mamili ng tingi-tingi. Kaya naman patok na patok sa atin ang mga sari-sari store. Ito ang mga tindahan na sobrang lapit sa ating mga kabahayan. At dahil sa readily available ang mga produktong nais bilhin, mabibili mo na halos lahat ng kailangan mo. Ngunit sa paglipas ng panahon ay tila kumukupas at humihina na ang munting pamilihan na ito. Marami ng mga Pinoy ngayon ang mas pinipiling mamili sa mga groceries o supermarket dahil sa isahan na lang ang pamili at mas nakakamura ang mga consumers. Kabi-kabilang supermarkets na rin ang nagsulputan, kaya hindi rin ito patatalo pagdating sa convenience. Kayo mga kapitbahay, saan nyo mas gustong mamili? Sa sari-sari store o sa supermarket? Ang business nga ng Pinoy, di ba? Sari-sari store. Marami gustong pumasok pag mag-uumpisa ng negosyo sa sari-sari store. So, depende kasi yan sa customer. Like, kung meron ka na talagang money budgeted na for your monthly needs, pupunta ang mga karamihan sa mga malalaking tindahan, supermarket kasi nakakamura. They can buy more yung volume, tsaka nandun lahat yung choices nila. So, convenient sila doon sa mga supermarkets. While naman yung mga may kakulangan sa budget or daily ang kanilang mga kita, they will rather buy sa sari-sari store na nasa lang nila, kapaligiran lang nila, malapit. And many times, uutang muna sila doon and then after sweldo, doon sila babayan. So, convenient din naman sa kanila yung sa sari-sari store. Sari-sari store, kaso kulang din naman ang pabilihin doon. Mas maganda sa department store. Kumpleto doon. Supermarket. Siguro supermarket. Kasi mas kasi yung sari-sari store minsan kulang siya. Unlike sa supermarket, mas kompleto yung yan. Tsaka pwede siyang wholesaler, yung pangbuo. Nakikita ko lang na advantages to start a sari-sari store is yung in the area of capitalization. Madali kang makaumpisa. You don't need to use malaking pera. Start ka sa small amount of capital and then madali kang makapag-start kasi may market ka agad doon sa lugar mo. Napansin ko nga ang mga Pilipino kada kanto may sari-sari store na so gustong-gusto nilang magtayo ng ganung klaseng store. So ibig sabihin kumikita. Gusto nilang magtayo ng ganung negosyo. Hindi, sa supermarket. Mas marami kang mabibili.
supermarket po kasi marami po mabibili. Ganon din po, kaso po kasi mas marami po kasi yung mga ano, at saka sa supermarket po kasi komportabling namimili kasi aircon. Una, talagang malaki yung population ng Pilipinas. We're about 100 million na ata. Kaya marami talagang pakakainin at mangangailangan ng mga daily needs nila, mga toiletries and other things. And retail business kasi yan, supermarket. So, category is retail. Marami talagang bibili kasi mga daily needs nila, food and other things, makikita na sa supermarket. Very, ino-offer na nila lahat ng kailangan ng tao. Gusto nila pumunta sa mga supermarket. Especially yung mga supermarkets na nasa mall, doon na pupunta yung mga karamihan. Siyempre sa supermarket. Mas mura. Sa sari-sari store, ilan patong na yung tubo nila, di ba? Sa supermarket. Kasi madali nga natin sa supermarket eh. Kaysa mahihirapan ka pa. Ang nakikita ko namang advantage ng supermarket, na-level up na siya from, minsan kasi you start being a sari-sari store owner, then naging grocery, mini grocery, or mini mart, and then pag marami ng pera, marami ka na ring investors, you go to a level ng supermarket. Ang advantage, syempre, you can negotiate lower prices with your suppliers kasi volume ang o-orderin mo na supplies, malakihan na. Mas magandang makaka-negotiate sila ng lower prices. And then they can offer many products. Mismo suppliers na ang lalapit sa mga supermarkets. And many times, consignment pa kung ibigay yung product ng suppliers. So, bottom line, konti na lang palang ilalabas na puhunan din ng supermarket. Siyempre sa supermarket. Siyempre mas mura. Ako gusto ko sa sari-sari store. Bakit? Walang VAT. Kasi yung supermarket may VAT, malaki yun. Ngayon sa supermarket, ay sa groceries, maraming mura rin paninda, kunti lang diferensya. 50 centimos, yung VAT niya, laki-laki. Dibigay ko na sa maliit na tindahan. Meron kong marami dyan, murang tinda. Kasi ako, namimili ako ngayon, kaya alam ko, nakukompare ko. Araw-araw ako nag-grocery. Gusto ko pa sa maliit na tindahan. Nakakatipid, syempre, dun sa supermarket kasi nga, mas mura nilang they can purchase at a lower price yung mga supplies. Mas mura talaga sa mga malalaking retail outlet. Sa sari-sari store lang kami. Bakit po? Siyempre, mas mura lang dun. Siyempre, lalo na konti lang ang binibili mo. Siyempre, pupunta ka sa supermarket, isang boteng toyo lang ang bibili mo, hindi ka na pupunta, punta ka na lang doon sa siyempre, kung marami kang bibili, pupunta ka na sa supermarket, siyempre. Pag may budget, siyempre sa supermarket. Pag sa sari-sari store, dahil mahirap ang buhay ngayon, sa sari-sari store na lang. Kasi nakakabili ka ng tingi-tingi. Sa supermarket, siyempre mas relax kang mamili sa supermarket, unlike sa sari-sari store, medyo mataas na yung presyo doon kasi binili lang sa market yung tinda nila, di ba? Mas kung halimbawang bitin din ng pera, minsan pag kulang yung budget mo, may kulang kang nakalimutan mo, siyempre yun na lang ang replace ka na lang sa supermarket ay sa sari-sari store, di ba? Payagan man ng gobyerno na gawing legal ang pagbebenta ng ukay-ukay goods, ay nakay Juan de la Cruz pa rin kung ano ang nais ng tangkilikin. Natural lang napipiliin ng consumer kung saan siya mas makakamura. Pero sa kabila ng pagnanais na kumita ng malaki at makamura ng bilihin, ay nasasakripisyo ang pag-unlad ng sariling gawa ng Pinoy, diba? Pag-awayin ba daw ang sari-sari store at supermarket? Sabi ko nga, consumers tend to choose convenience at kung saan sila makakatipid.
Sari-sari man yan o grocery store, importante ay maging wise tayo sa pagpili. People have their own needs at kasabay nito ang iba't ibang choices na inilalatag sa atin ng market. Maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo mga kapitbahay sa Boses ng Bayan. You can share your comments, questions, and suggestions sa ating Facebook page. Just visit www.facebook.com/Boses ng Bayan. Hanggang sa susunod na linggo mga kapitbahay, this is your kapitbahay host Sarah. Bye-bye!